Bagong twist sa malupit na pagpatay sa mag-asawa sa kanilang bahay. Unang kaso sa harap ng Korte, Estado ng Ohio laban kay Michael McKee. Sabi ng mga taga-usig, ang suspect na isang vascular surgeon ay hindi lang basta hindi makabitaw sa nabigong kasal, maaaring matagal na niyang minamanmanan bago pa ang gabi ng pagpatay. Ayon sa bagong affidavit, ilang linggo raw sinundan ni Michael McKee sina Spencer at Monique Tepe, pumapasok sa kanilang ari-arian at nagtatago bago umano sila barilin hanggang mamatay. Kaso ito mula sa Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Lumabas sa bagong dokumento ng korte na pumunta si Michael McKee sa bahay ng mga Tepe habang wala sila ilang linggo bago sila napatay. May ilang di umano'y nakakatakot na detalye tungkol sa diborsyo na sentro ng kasong ito. Ito ang video ni Dr. Michael McKee sa korte noong nakaraang linggo sa Ohio. Siya ay nakakulong ngayon sa Franklin County kung saan matatagpuan ang Columbus. Unang humarap siya sa korte ng estado sa video feed. Tahimik lang siyang nakatayo habang ang abogado niya ang nagsalita. Tumagal ng halos 1 minuto ang pagdinig. Unang pagharap ni McKee sa korte mula nang ibalik siya sa Ohio. Baka maalala ninyo, inaresto siya ng mga federal na ahente sa Illinois, malapit sa trabaho niya sa Rockford. Ngayon, ang lugar ng kanyang trabaho ay isang ospital, St. Anthony's, sa Rockford, kung saan siya nagtatrabaho bilang isang vascular surgeon. Si McKee ay umano'y inaresto sa isang Chick-fil-A noong ika-9 ng Enero. Alam na rin natin ngayon kung paano umano tinangkang pagtakpan ni McKee ang kanyang bakas nung pinaslang ang mga tepi. Tatalakayin ko pa ito mamaya. Isang grand jury sa Ohio ang nag-akusa kay Michael McKee ng 5 bilang, 4 para sa aggravated murder at 1 para sa aggravated burglary. Ayon sa record ng korte, naniniwala ang pulisya na gumamit siya ng silencer nang patayin umano ang mga tepi. Nag-plead ng not guilty si McKee sa lahat ng kaso sa tulong ng abogado. Ito ang dokumentong nagpapatunay ng kanyang plea. Si McKee ay inaakusahan na pumatay kina Spencer at Monique Tepe noong madaling araw ng Disyembre 30. Si Spencer ay isang dentista at hindi siya pumasok sa trabaho noong ika-30. Nag-alala ang mga katrabaho at kaibigan niya, lalo na't hindi rin nila makontak ang asawa niyang si Monique. Full-time siyang ina sa 4 at 1 taong gulang nilang mga anak. Ngayon, bahagi ito ng viral nilang wedding video matapos silang pumanaw. Kinunan ito ng bayaw ni Spencer. Kasal ang mag-asawang Tepe mula 2020 natagpuan silang parehong patay sa kwarto sa ikalawang palapag ng bahay dahil sa tama ng bala. Nang may nakapasok na sa loob ayon sa pulisya, walang palatandaan na may pilit na pumasok sa bahay. Sa pag-usad ng investigasyon, sinuri namin ang nakaraan ni na Spencer at Monique Tepe at napag-alamang mahal sila ng marami. Inilarawan sila bilang buhay ng kasiyahan, mag-asawang mahilig magtipon ng mga tao. Ibig kong sabihin, isipin mo na lang kung gaano karaming tao ang pumunta sa bahay nila nang hindi pumasok si Spencer sa trabaho dahil sa pag-aalala. Halimbawa lang ito ng dami ng nagmamalasakit sa kanila. Ngunit may bahagi ng nakaraan ni Monique na nagtaas ng babala, lalo na kung iniisip ang investigasyon. Si Spencer ang pangalawa niyang asawa. Nakapag-asawa siya 10 taon bago siya pinatay. Noong 2015 pinakasalan ni Monique si Michael McKee, isang nag-aambisyong doktor na nag-aral sa Ohio State. Madalas nating napag-uusapan ang kasal ni na Michael McKee at Monique nitong mga nakaraang linggo habang umuusad ang kwento. Ngayon, naririnig na natin ang bersyon ng pulisya tungkol sa posibleng nangyari sa kasalang ito. Sa una, mukhang maikli ang kasal pero natapos din ng maayos. Ibig kong sabihin, ang mga diborsyo ay maaaring maging magulo at ang mga proseso ay minsan tumatagal ng ilang taon pero sa kasong ito. Ayon sa talaan ng korte, nagsampa ng diborsyo si Monique noong 2017 sa Ohio. Dati siyang nakatira kay McKee sa Virginia matapos silang ikasal. Doon siya nag-residency bilang siruhano. Nang magsampa ng diborsyo si Monique, 6 na buwan na silang hiwalay ni McKee o higit pa. Nakatira siya sa Ohio kasama ang pamilya, habang si McKee ay nasa Virginia. 1.5 buwan matapos mag-file ng diborsyo na finalize ito. Sinabi ng isang hukom na si Monique ay pinagkalooban ng diborsyo dahil hindi magkasundo ang mag-asawa. Ngayon, kahit mukhang maayos ang diborsyong ito, nalaman natin na hindi pala ito totoo. Nakakabahala ang kasalang ito. At kahit na sa papel ay sinasabing tapos na ang kasal na ito, natapos na ang relasyon ni na Michael McKee at Monique, di umano'y hindi pa rin ito tinatanggap ni Michael McKee. Gusto kong iparinig sa inyo ang soundbite mula kay Rob Misla, bayaw ni Spencer Tepe. Siya ang tagapagsalita ng pamilya mula nang madiskubring patay ang bayaw niya at si Monique. Nakausap siya ng ating si
ang Jet Levy dito sa Law and Crime at tinanong siya tungkol sa anumang mga alalahanin niya tungkol sa dating asawa ni Monique at ito ang sinabi niya para sa atin. Nakilala namin si Monique noong 2018 nang ipakilala siya sa amin ni Spencer, pero medyo sigurado na kami um, dahil sa mga sinabi sa amin ni Monique tungkol sa mga kwento niya. Hindi niya kailanman tinawag sa pangalan, tinatawag lang niya itong dating asawa niya. At kung gaano siya kasama, sa totoo lang emotional na mapang-abuso at mapanindak. And alam mo, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para makaalis sa situasyong yon at nakilala si Spencer at namuhay ng masaya. Hindi ako makakapagsalita para kay Monique. Pero alam ko na nagbago siya bilang tao dahil doon at marahil ay palaging nasa isipan niya yon. Hindi ko alam. Nabanggit ba niya ito sa'yo, okay Spencer, or nalaman mo na lang ang karamihan nito pagkatapos na lang mangyari? Hindi namin alam. Pero ayon sa paniniwala ng pulisya base sa mga bagong binuksang dokumento, lumalabas na mas malala pa raw ito ayon sa lahat ng lumalabas na impormasyon. Sa publiko, pinalabas ni Michael Maki na natapos lang ang kasal at siya ay nagulat at naging biktima. Nalaman namin ito mula sa isang dating TikTok post ng isang babae na nagsabing nakipag-date siya kay Michael Maki noong late 2000 at 17 hanggang halos buong 2018. Kaagad itong nangyari matapos ang pinal na diborsyo niya kay Monique. Nag-post din ang babae ng larawan kasama si Michael Maki nang ipakilala siya sa pamilya nito. Sinabi niya na sinabi sa kanya ni Maki na isang araw pag-uwi niya mula sa trabaho, wala na si Monique. Wala na rin ang aso nila at lahat ng gamit nito ay nawala na rin. Sinabi niya na nagulat siya dito ngayon. Ayon sa babae, siya ang nagtapos ng relasyon nila ni Maki. Dahil kahit mabait siya sa panlabas, pakiramdam niya ay wala talaga silang matibay na koneksyon. At parang may harang siya sa sarili niya. Ngayon, puro aligasyon, pahayag at kwento lang ito. Hindi siya nagbigay ng komento. Gusto ko nang talakayin ng bagong affidavit na mas nagpapalalim sa isyu ng nabigong kasal. Ayon sa ulat, nakakuha ng impormasyon ang pulis mula sa mga kaibigan at pamilya ni Monique tungkol sa kalagayan. Ayon sa dokumento, sinabi umano sa mga homicide detective ng mga nakakakilala sa mga tipi na si Maki ang dapat nilang imbestigahan. Ikinuwento ng mga kaibigan at pamilya ni Monique sa mga detective na naging mapang-abuso si Michael Maki at maraming beses na siyang tinakot sa kanyang buhay habang sila ay kasal at kahit pagkatapos ng kanilang kasal. Isang nakilalang saksi ang nagsabi sa mga detective na ibinahagi ni Monique Tepe ang paratang laban kay Michael Maki ng sapilitang hindi ginustong pakikipagtalik at pagsakal. Ngayon, nagpapatuloy ito at sinabing, quote, isa pang saksi ang nagsabi sa mga detective na sinabi ni Michael Dimaki kay Monique na kaya niya itong patayin kahit kailan. Hahanapin niya at bibilhin ang katabing bahay, kaya palagi na siyang magiging asawa niya ayon sa dokumentong ito. At ang banta niyang hahanapin si Monique ay higit pa sa salita lamang. Ang mag-asawang Tepe ay pinatay noong Disyembre 31 araw bago ang bisperas ng bagong taon. At pinaniniwalaang sila ay pinatay sa pagitan ng alas 2 ng madaling araw at alas 5 ng umaga. May bagong kaganapan sa kaso. Naniniwala ang pulisya na may ginawa si Michael Maki na nakakabahala noong Disyembre 6. Ang mag-asawang Tepe ay mga nagtapos mula sa Ohio State, ganun din si Michael Maki. Pero pagdating sa mag-asawang Tepe, sila ay malalaking tagahanga ng Ohio State Buckeye. Tulad ng maraming tao na pumapasok sa isang Big Ten na paaralan, ang Ohio State ay isa sa mga kilalang pangalan sa college football. Malaking bagay ito sa Columbus tuwing football season kapag naglalaro ang Buckeyes. Noong Disyembre 6 naglaro ang Buckeyes kontra Indiana sa Big Ten Championship sa Indianapolis. Sabi ng pulisya, sina Spencer at Monique ay bumiyahe sa Indy para panoorin ang kanilang koponan. Pero dito na nagiging nakakabahala dahil ayon sa pulisya, si Michael Maki na taga Illinois at mahigit 7 oras ang layo mula Columbus ay nasa bahay ng mga Tepe sa Columbus. Ayon sa pulisya, nakita siyang umalis sa ari-arian makalipas ang ilang oras. Ayon sa dokumento, umalis si Monique sa Big Ten Championship game noong Disyembre 6 sa ikalawang kalahati. Bumalik siya sa hotel nila ni Spencer at sinabi ng mga kaibigan sa pulisya na iyon ang sinabi ni Spencer sa kanila. Umalis si Monique sa laro dahil nabahala siya tungkol sa dati niyang asawa. Hindi na pinalawak pa ng pulisya ang bahaging iyon ng kwento at anumang detalye tungkol sa kung ano talaga ang alam ni Monique. Noong gabing umalis siya sa laro sa ikalawang kalahati. Nang humarap ang hepe ng pulisya ng Columbus sa media matapos maaresto si Michael Maki,
Tinanong siya kung may naunang tawag o record ng problema ang pamilya Tepe kay Maki. Sagot niya, walang naitalang naunang tawag mula sa bahay ng Tepe tungkol kay Michael Maki. Ayon sa pamilya, sinabi no ni Monique na inabuso siya. May ebidensya o palatandaan ba ng ganun bago ang insidente? Ang masasabi ko lang ay wala kaming natanggap na ulat at wala rin kaming anumang impormasyon na may kinalaman sa anumang insidente tungkol sa dating asawa at kay Monique. May bagong impormasyon kung paano natunto ng pulisya si Michael Maki at ang posibleng kaugnayan niya sa mga pagpatay. Naalala mo ba yung video ng taong interesado bago siya maaresto ilang araw matapos mapatay ang mga Tepi? Ipinakita sa video ang lalaking nakadamit ng madilim na kakaiba ang lakad, dumaraan sa eskinita sa likod ng bahay ng mga Tepi sa gabi habang 20 degrees ang temperatura. At sinasabi na ngayon ng pulisya na naniniwala silang si Michael Maki nga ang taong yon. Sinasabi rin nila na natunto nila si Maki sa isang sasakyan. Isang pilak na SUV na dumating bago pa man mapatay ang mga tipi at umalis din agad pagkatapos. Ayon sa pulisya, natukoy ng mga investigador na may mga natatanging katangian ang sasakyan at ginamit dito ang di umano'y ninakaw na lisensya mula Ohio at Arizona sa iba't ibang okasyon. Nadiskubre rin nilang konektado ang sasakyan sa kanyang trabaho sa Illinois at sa dating address ni Michael Maki. Alam na nating nanirahan si Michael Maki sa Vegas at nagtrabaho sa isang surgical group. Nabanggit siya sa isang kaso ng malpractice dahil sa umano'y hindi tamang pag-train ng empleyado. Ang kahina-hinala sa kasong iyon ay hindi nila matagpuan si Michael Maki nang ihatid ng isang kumpanya ang mga dokumento. Sabi ng surgical group na pinagtatrabahuhan niya, bigla na lang daw siyang nawala. Ayon sa abogado, sa WSYX Television Ohio, peke pala ang address na ibinigay ni Michael Maki sa kanyang trabaho at naipasa rin ito sa abogado. Tungkol sa huling trabaho ni Michael Maki, nagtrabaho siya sa St. Anthony's Hospital sa Rockford, Illinois, mga 1 oras at kalahati mula sa Chicago. Ayon sa pulisya, nung gabi ng Big Ten Championship nung Disyembre 6, wala siyang schedule sa St. Anthony. Ayon sa pulisya, inaresto si Michael Maki nung Enero 9. Kinumpiska nila ang pilak na SUV ni Michael Maki sa parking lot ng ospital sa Rockford na may pansamantalang plaka mula Arizona bago ang mga pagpatay. Ngunit ayon sa mga detective, napansin nila ang mga bagong gasgas sa bintana kung saan dating nakakabit ang sticker. Ang sasakyan bago ang mga pagpatay ay mabilisang inalis. Ayon sa pulisya, nung panahong pinatay ang mga Tepe, ang telepono ni Maki ay naiwan sa kanyang trabaho sa Illinois at walang aktibidad dito sa loob ng 17 oras matapos siyang maaresto. Ang apartment ni Maki sa Chicago sa isang marangyang condo building ay naimbestigahan at ayon sa pulisya, sa loob ng kanyang unit sa ika-12 palapag, nakita nila ang maraming armas, kabilang ang isa na posibleng konektado sa krimen sa Ohio. Bagaman marami tayong natutunan sa affidavit na ito, may malalaking tanong pa ring hindi nasasagot ngayon. Paano nakapasok si Maki sa bahay ng mga Tepe kung walang palatandaan ng puwersahang pagpasok ayon sa pulisya? Yan pa rin ang malaking tanong ngayon, pati kung bakit Disyembre 30 at kung ginawa ba niya ulit ito. Nasa loob ng bahay ang mga anak ng Tepe na edad 4 at isa nang patayin umano ni Michael Maki ang kanilang mga magulang, pero hindi sila nasaktan at ligtas na ngayon sa mga kamag-anak. May aso rin ang mga Maki at hindi nasaktan ang asong iyon at ngayon ay kasama na rin ng mga kamag-anak. Tungkol sa depensa ni Maki, hiniling ng abogado niya na huwag munang itakda ang piyansa at maaaring talakayin ito sa susunod na pagdinig. Pinawalang bisa rin nila ang sakdal sa korte. Hindi umamin si Michael Maki sa 5 kaso, 4 na aggravated murder at 1 aggravated burglary. Nilagay ko pangalan ni Michael Maki sa truthfinder.com at lumabas na lumaki siya sa Zanesville, Ohio. Lumabas ang mga address sa iba't ibang estado na tinirhan ni Maki habang nag-aaral ng pag-oopera. Makikita rin si Monique Tepe na konektado sa kanya. Ginagamit namin ang Truthfinder sa Law and Crime para sa public record search sa aming mga kwento. Nakatitipid ng oras sa pananaliksik kaya makakapag-focus kami sa pag-uulat ng krimen. Pwede rin gamitin ang Truthfinder para makita ang address at kasaysayan ng krimen ng isang tao. Ito ang gamit namin sa pag-check at isa sa pinakamalaking serbisyo sa United States. Sa subscription, may unlimited na confidential na paghahanap para i-check ang bagong kapitbahay, suriin ang mga nakikilala online, o hanapin ang gustong makonekta ulit. Pwede mo ring tingnan ang mga rehistradong sex offender sa paligid o mag-background check sa sarili mo. Maging maalam, manatiling ligtas,
I-check ang mga pampublikong record gamit ang Truthfinder Now sa truthfinder.com. Kasama natin ngayon si Matt Mancino, Criminal Defense Attorney at dating prosecutor, para talakayin ang kasong ito at ang mga posibleng susunod na hakbang. Lagi kang welcome dito sa Law and Crime. Alam mo ang kwentong ito, di ba? Parang sa bawat update, lalo lang itong nagiging nakakagulat. At alam kong parang gas-gas na pakinggan. Pero isipin mo, hindi na lang tayo basta nag-uusap kung tungkol saan ito. Si Michael Maki ay nasa bahay noong Disyembre 30 nang pinatay ang mga tipi at noong Disyembre 6 nang wala ang mag-asawa dahil nanood sila ng football. Kung ikaw ang piskal, ano ang kahulugan nito? Kung may video na nasa bahay siya ng dati niyang asawa, ilang linggo bago ang krimen, ano ang ibig sabihin nito sa kaso? Ibig sabihin planado at pinag-isipang krimen ito. Alam mo may sapat na ebidensya na ito ay hindi basta-basta lang nangyari dahil sa bugso ng damdamin. At sigurado, wala naman talagang ganon dahil kahit na siya ay nagalit dahil sa isang nangyari. Sasakay ka pa rin sa kotse mo at magmamaneho mula Illinois papuntang Columbus, Ohio. May oras ka para magpakalma, di ba? Kaya lahat ng nabasa ko base sa mga ulat ng balita tungkol dito ay nagpapakita na ito ay isang bagay na pinagplanuhan at matagal na pinaghandaan. Makikita natin ang depensa niya kung gaano ito katagal at kung may plea deal. Nag-plead siyang not guilty. Wala pa tayong naririnig mula sa kanya. Meron siyang magaling na abogadong kumakatawan sa kanya. Iniisip ko kung ano ang depensa niya lalo na't dumarami ang ebidensya laban sa kanya. Pagdating sa Big Ten title game, kung ang depensa ay parang dating kasintahan na galit at nasaktan, pinapatunayan ba nun na siya talaga ang gumawa? Ganun ba yon? Nakita na natin ang ganitong argumento dati, lalo na sa family cases. Paano karaniwang hinahandle ng hurado yon? Baka sabihin ng prosecutor, alam mo yon, marami pang ebidensya, lalo na nung Disyembre 6 na ayon sa pulisya, ilang oras siyang nandoon. Ibig kong sabihin, mahirap talagang ipagtanggol yon. Kung sinusubukan mong ipagtanggol ang taong ito, Oo, totoo yan. At alam mo, Chris, gaya ng lagi nating sinasabi, may presumption of innocence ka pa rin. Ibig kong sabihin tungkulin ng mga piskal na patunayan ang kasong ito lampas sa makatwirang pagdududa. Alam mo, ganito ang paraan para magawa mo yan sa ganitong kaso. Pinagdugtong-dugtong mo ang mga piraso, kaya parang jigsaw puzzle ito, at habang sinusuri mo ang ebidensya, idinadagdag mo ang bawat piraso ng puzzle para maintindihan ng hurado. Alam mo kung bakit mahalaga ang iba't ibang pangyayaring ito noong unang bahagi ng Disyembre at syempre ang mga pagpatay. Alam mo kung bakit sila mahalaga at kung paano sila konektado sa pangunahing kaso. Heto, ingyan mula sa pananaw ng depensa, titingnan mo ang kasong ito at sasabihin, "Oy, ipakita mo kung anong meron ka na direktang nag-uugnay sa kliyente ko sa pagpatay na ito." Sige, oo, maaaring nandoon siya bago pa mangyari iyon noong Disyembre 6. Hindi ibig sabihin noon na siya ang responsable sa pagkamatay nila noong Disyembre 30, alam mo yon? Kaya aatakehin ng depensa ang bawat aspeto ng kasong ito at susubukan nilang palabasin na parang hindi ito kung ano ang iniisip ng hurado. At gaya ng sinabi mo, kung may kalidad kang abogado ng depensa, alam mong magkakaroon talaga ng depensa dito. oo, at maraming iba't ibang ebidensya na pwedeng pagdaanan ng kanyang team ng depensa. At makikita natin kung mapapahaba pa nito ang takbo ng kaso, kung gaano ito katagal tatakbo, hanggang sa posibleng umabot ito sa paglilitis. Naisip ko pa yung isa pang ebidensya mula sa bagong dokumento tungkol sa kinaroroonan ng kanyang cellphone. Noong gabing pinatay ang mga tipi at sa loob ng 17 oras ayon sa pulisya, hindi gumalaw ang cellphone. Walang naging aktibidad sa cellphone sa mahabang panahon, kasama na ang oras na pinaniniwalaan nilang pinatay ang mga tipi. At naiisip ko ang maraming kaso na napag-usapan natin kung saan nandoon mismo ang cellphone at ang taong nagdala ng cellphone ay kasama ito. At sabi ng pulis, heto na tayo. Pinapatunayan nito na nandoon ka mismo sa lugar kung saan nangyari ang krimen. Sa kasong ito, hindi gumagalaw ang cellphone. Paano mo hinaharap yan bilang piskal? At kung hindi ito gumalaw, mukhang nasa Columbus, Ohio siya. Oo, nakaka-interest yan. Hindi ba, Chris, parang talo ka kung gagawin mo, talo ka rin kung hindi mo gagawin.
Alam natin na maraming kaso ang nalutas dahil sa ipinakita ng mga investigador. Uy, andun siya sa pinangyarihan, nandun siya. Base sa mga cellphone ping na ito, alam mo kung saan nangyari ang krimen. Ngayon, wala tayong ganon at alam mo, maririnig mo ang mga piskal na nagsasabing, iniwan niya sa bahay para hindi siya matrack, alam mo yon. Kaya magiging interesante panoorin kung paano haharapin ng depensa yon, alam mo, kasi parang galing na rin yan sa mga naging desisyon ng Korte Suprema ng Estados Unidos. Pagdating sa pananahimik, alam mo kung mananahimik ka lang at hindi mo sasabihin na ipinapatawag ko ang aking mga karapatan, pwede nang gamitin laban sa iyo ang simpleng pananahimik mo. At sa kakaibang paraan, parang nagmula na rin yan mismo sa cellphone. Uy, kung wala ka nito dahil laging meron lahat, iniwan mo ito para hindi ka masundan. Iniisip ko, baka hindi ako ang tamang hurado para sa kasong ito. Pero saan? Alam mo yon, kung sasabihin sa akin na yung cellphone ay, alam mo yon, baka palagi siyang gumagamit ng cellphone niya gaya ng karamihan ng tao. Biglang tumahimik na parang radyo ng 17 oras. Naiisip kong may sarili akong konklusyon tuwing maririnig ko yon, at siguro marami ring tao ang ganoon. Bilang depensa, maaari kong igiit na hindi naman ito pinapatunayan ng kaso, kundi na 17 oras siyang walang cellphone. Pero siguro sa mga kasong nahawakan mo, paano mo tinitingnan, alam mo yon, ang argumento ng abogado, ng depensa pagdating sa mga detalye, na sinasabi nilang wala talagang pinapatunayan ito, kundi wala lang talaga siyang cellphone sa kanya. Makikita mo ring iniisip ng mga tao sa hurado na hindi makatarungan na hindi gumalaw ang cellphone na ng 17 oras. Alam ko ring may iba pang bagay tulad ng kotse na konektado raw siya, pero tungkol lang siguro sa cellphone. Paano mo nakikita kung paano tinatanggap ng hurado ang impormasyon kahit walang ebidensya mula sa mga eksperto? Pero may ganong pananaw ng publiko na maaaring sundan nila. Sa tingin ko, nakadepende yan sa presentation at sa kasaysayan ng paggamit ng cellphone. Ngayon, alam ko na doktor siya at nagtrabaho sa ospital, gets mo? Maaaring mahaba ang oras ng trabaho niya at natutulog din ng matagal. Yung telepono nandoon lang at hindi ginagamit, alam mo yon. Kung may kasaysayan ng pagitan sa paggamit ng cellphone, sinusuportahan ng ideya. Uy, nandun lang ang telepono, hindi niya ginagamit, nagpapahinga siya. Sa kabilang banda, hahanapin ng prosecution ang mga record ng telepono at sasabihin, tingnan mo, palaging gamit ng taong ito ang telepono, nagte-text siya araw at gabi. Kaya itong paghinto ng aktibidad ay hindi nangangahulugan na nagpapahinga ang tao, kundi nagpapahiwatig na iniwan niya ang kanyang telepono para hindi siya masundan ng mga autoridad kung nasaan siya. Nagbigay rin ng pahayag sa autoridad ang mga kaibigan at pamilya ni Monique Tepe. Base sa alam natin ngayon, nakakatuwang balikan na nangyari ito at wala pang naaresto. Dati tahimik ang mga pulis, kaya nagtataka tayo kung may ebidensya sila at kung sino ang may sala. Ngayon, nalalaman na natin agad mula sa simula. May mga kaibigan at pamilya na nagsasabing dapat tingnan si Michael Maki dahil di maganda ang kanilang relasyon ayon sa pananaw nila. Ano masasabi mo doon? Parang ngayon, madaling isipin na lahat ay open-minded at inosente hanggat may pruweba ng kasalanan. May mga kaibigan ng dati niyang asawa na nagsabing, alam mo, ito ang sinabi niya tungkol sa kanilang pagsasama. Gaano kabigat yon? Sa ganitong kaso, maaaring sabihin ng depensa na may kinikilingan ang pananaw tungkol sa nangyari sa kanilang relasyon. Oo, palaging ipapahiwatig na ang mga saksi na ito ay may kinikilingan laban kay Maki. Maikli lang ang kasal na ito, tumagal lang ng ilang taon. Alam mo, may mga usapan na ngayon ukol sa mga banta at karahasan sa kanilang relasyon. Yung takot niya sa kanya at sinabi pa sa mga kaibigan niya, mahalaga yon. Pero bukod sa sinabi ng mga kaibigan na sinabi niya sa kanila, kung matagal na palang may mga banta at takot siya, dapat may kasaysayan, dapat may bakas ng mga iyon. At sigurado akong babalikan nila at titingnan kung may mga mensahe bang ipinadala
na naglalaman ng pagbabanta o kaya naman kung wala talagang anumang dokumento na ganun. At ang isa pang issue ay kung nagpunta na ba siya sa pulis tungkol sa mga banta na ginawa noong sila ay mag-asawa pa or kahit pagkatapos ng kanilang kasal. Ibig kong sabihin halos 9 na taon na ang nakalipas mula nang magtapos ang kasalang ito at talagang parang kakaiba ito. Pagkalipas ng 9 na taon nang bumuo ng bagong pamilya ang dating asawa mo, bigla mong ginusto tapusin ang buhay niya at ng kanyang asawa. O kasi ang pagkakaintindi natin sa naririnig natin tungkol sa kasalang ito ay parang nakatutok talaga siya sa kanya at hindi pa siya handang pakawalan ito. Pero mapapaisip ka rin, bakit nga ba Disyembre 30? Isa pa ring tanong ay, anong uri ng komunikasyon ang meron sila nitong nakaraang dekada? Dahil sinabi ng pulis na wala namang record ng mga tawag sa bahay. Tapos may linya pa sa ulat na nagsasabing magkasama sila sa Big Ten Championship game. Lumabas siya nung second half at bumalik sa hotel dahil may nangyari raw tungkol sa ex niya. Sabi ng pulis, nasa bahay niya ang lalaki kaya parang alam ba niya, gets mo? Ganyang sitwasyon talaga yung tatawag ka sa pulis. Sa tingin ko may lalabas pang detalye habang ginagawa ang kaso. Walang duda, maraming mabibigat na ebidensya, mukhang galing pa sa pulis pati yung sasakyan. Nagnakaw pa pala siya ng plaka mula sa 2 estado. Bago na naman yan. Saan? Siya ba yung surgeon? Matagal siyang nag-aral, pero ngayon nagnanakaw ng plaka. Ano masasabi mo? Oo, ibig kong sabihin parang wala namang dahilan para magnakaw ng plaka at ilagay sa sasakyan mo para sa kahit anong dahilan. Pero para makaiwas sa anumang uri ng pagbabantay, para magmukhang hindi ikaw ang tunay na may-ari, na hindi ito ang sasakyang nakarehistro sa may-ari na iyon. At muli, kailangan mo ring tingnan kung sino ang kaharap mo pagdating sa hurado. Tulad ng sabi mo, isa siyang bihasang doktor at siruhano. Ano ang meron siya? Ang dahilan kung bakit siya may ninakaw na plaka, hindi naman sa iniisip kong nagnanakaw siya ng convenience store. Ibig kong sabihin, kumikita naman siya, kaya may plaka siya para sa ibang masamang dahilan. At may kinalaman ba yon sa dati niyang asawa? Kaya yan ang mga isyung tingin ko ay talagang mapapansin ng hurado na masasabi nilang, sandali, parang may mali rito. Hindi. At may mga maliliit na bagay tungkol sa kanya. Sa tingin ko, habang unti-unting nabubunyag ang lahat, na talagang nawala siya sa practice sa Vegas dahil sa malpractice case. Ngayon, nagnakaw pa siya ng mga plaka. Hinalughog nila ang apartment niya sa Chicago at nakakita ng maraming armas, kabilang ang isa na iniuugnay ng pulisya sa krimen. Nakita kong interesante ito. May depensa na naniniwalang ang ballistics ay parang junk science at hindi kasing eksakto ng mismong baril na umuusok. Ipaliwanag mo kung ano ang kahulugan niyan sa kaso. Paano mo sasalungatin ang isang pulis na eksperto na nagsasabing ito ang baril na ginamit sa mga pagpatay kung ikaw ang depensa? Alam mo, maraming pagkakataon para gawin yon. Tungkol sa forensic evidence, dahil ang natutunan natin, lalo na mula sa DNA evidence, ay hindi pala ganun ka-perpekto ang forensic evidence gaya ng akala natin noon. Lahat mula sa fingerprints hanggang ballistics at mga marka ng gamit, lahat ng iyon ay masusing sinusuri ngayon. Dahil nalaman natin na may mga taong nahatulan sa korte basis sa fingerprint or ballistics, ay napapatunayang inosente o napapalaya. Kaya natutunan natin na ang mga forensic na tulong na ito na ginamit sa daan-daan at libu-libong paglilitis ay hindi talaga gaya ng inaakala natin noon. Kaya may pagkakataon talaga na busisiin ang forensic evidence lalo na sa ballistics pati na rin sa eyewitness identification. Alam natin na napakaraming mga tao ang napawalang sala matapos silang mahatulan base sa eyewitness identification. Kaya yung mga bagay na lagi nating pinagkakatiwalaan at pinaniniwala ang nakakatulong sa paglutas ng mga krimen ay ngayon ay kino-question na. At binubuksan nito ang pinto para sa masusing pagtatanong sa mga expert witness at minsan ay may panganib kapag inilalagay ang isang expert witness sa witness stand. At panghuli, dahil meron tayong affidavit na ito na lumabas at may bagong impormasyon.
At ipinapakita nito sa atin ng kaunti pa kung ano ang pinaniniwalaan ng pulis na meron sila laban kay Michael McKee. Iniisip ko na mas marami pa silang ebidensya kaysa sa pinapakita. Bakit may impormasyon na inilalabas pero may mga bagay pa ring itinatago? Alam mo, nung panahon ko bilang taga-usig at 8 taon akong naging taga-usig, palagi kong ipinapayo na ilagay lang ang pinakamababang information na maari sa isang affidavit para makapasa sa pamantayan ng probable cause. Dahil marami sa mga impormasyong ito ay ayaw mong ilabas agad sa preliminary hearing, ayaw mong makross-examine ang mga pulis mo at iba pang sangkot pati mga saksi tungkol sa ebidensyang maaaring mahalaga pero hindi pa kailangan sa yugtong iyon ng kaso. Kaya may natututuhan tayo mula sa mga ulat at mga affidavit. Pero sigurado akong marami pang ebidensya dyan na sumusuporta sa posisyon ng taga-usig na kaya nilang patunayan ang kasong ito ng lampas sa makatwirang pagdududa. Mas mababa ang pamantayang yan sa simula kumpara sa paglilitis. Palagi kong sinasabi na gamitin lang ang sapat na ebidensya para lampasan ng threshold tapos ihanda na ang ebidensya para sa paglilitis. Natutuwa kaming media kapag dumarami ang ebidensya sa affidavit habang sinusubaybayan ang mga kwentong ito. MATTMANGINO. Masarap kang kasama dito sa Law and Crime Criminal Defense Attorney, dating taga-usig. Salamat sa pagsama. Salamat, Chris. Dito nagtatapos ang On The Case mula Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Mapapanood na rin ang mga episode sa Peacock. Ako si Chris Stewart hanggang sa susunod.